To see is to believe, lalo't kung ang pinag-uusapan, mga bagay na hindi karaniwang nakikita o nangyayari. Yung talaga namang nakaka-wow. Hindi man lubusang maunawaan pero bibilib talaga sa pambihirang kapangyarihan ng isip. Yan daw ang superpower ng isang mentalist sa Taguig. Titig ka lang dito. Okay. So hawakan kita dito sa ulo. Nasa isip pa lang ng ibang tao, kayang-kaya na niyang basahin. Sinubukan din ng ka-wonder nating si Empoy kung carry niyang mag-mind reading ng ibang tao. Laki palo yung. Kung nakahuli niyan, sir. Sa Taguig pa rin, may nalambat daw na isda na mukhang buhaya. O buhaya na mukhang isda. Ano ba talaga kuya ang nahuli nyo? Baka naman trick lang yan, ha? Baka na ipinanganak na iisa ang katawan, pero dalawa ang ulo. O nga! Nung makita ko agad na gayon, nagulat ako. Talagang may halong kaba, takot. Ano kaya ang lagay ng baka na yan ngayon? Pambihirang pagkain ng mga Maguindanawon na may matunog na paraan ng pagluluto. Tikman natin mga ka-wonder. Hanggang sa usaping superhero, may pambato rin tayong mga Pinoy. Mapapelikula o TV man, hanggang totoong buhay. May kayang humila ng truck gamit ang panga, tumulay sa manipis na lubid, at kumain ng nagliliyab na bagay. Wow! Amazing nga! Pero ang ka-wonder nating si Emmanuel, ang superpower daw niya ay hindi lakas ng katawan, kundi ang talas ng isip. Kaya daw niyang bumasa ng isip ng tao, basa rito, basa roon, sa kanyang paligid. Just close your eyes and relax. Ang mind reading nag-originate sa telepathy. So meron sixth sense kung tawagin, di ba? Yung mga gifted individual daw merong psychic powers. Ang mentalism is, I'm using my 5 known senses to create the illusion of a sixth. Pinaka-basic premise is, nire-replicate yung mga psychic phenomena. Bata pa lang daw si Emmanuel, nakagisna na niya ang mga bagay na may kinalaman sa paghasa ng kanyang utak mula sa kanyang ama na isa raw psychic healer. Lumaki ako na merong mga tarot cards sa bahay. Father ko, nung bata pa kami, tinitrain niya kami into meditation. Tapos, una talagang hindi nag-make sense. Sabi, nasa isip ko parang normal thing lang yung na ginagawa ng bata. Ngayong araw, sasampulan niya tayo ng kanyang mind-blowing, mind-reading power. Excuse me guys, pwede kayo umistorbo saglit? This is about mind reading and mentalism. If okay lang kayo maging participant, I want you to imagine a blank screen in front of you. Try to see yung word na napili mo or yung pinafocus mo dun sa screen na yun nakasulat. Ginagawa mo siya ngayon. I want you to think of the first letter ng word na yun. I'm getting R. Think of the last letter. Are you thinking of A? Yung first letter, R. Yeah, okay, good. Alam ko na R. Think of one letter somewhere in the middle ng word mo. Meron ka isang letter na iniisip? Janina, I'm getting B. Yes? Good. Good.
Ano yung word na iniisip mo? Ribbon po. Ribbon. Galing! So cool po kasi nahulaan niya po kaagad. Una nagda-doubt ako baka hindi niya mahulaan and then surprisingly, nahulaan niya po talaga kaagad. Kung marami nating mga ka-wonder ang agad na bumilib kay Emmanuel, wait lang kuya. Are you thinking of the word adult? Adult. So July 12 ngayon, katatapos ko lang magsulat ng ilang details and vision ko sa kung anong pwede mangyari on the day of our shoot. May pinadala siya sa aming selyadong envelope. Naglalaman daw ng nakita niyang mangyayari sa hinaharap. Kabilan din daw ang kanyang power na tinatawag na precognition. So ngayon, abangan mo kung anong nilalaman nito. Ayan! Nakuha na natin. Ayan, nakita nyo naman ha. Silyadong-silyado pa. Ito yung pinost ko sa aking story at my day. Ngayon, alamin natin kung ano ang nilalaman nito. Let's go mga ka-wonder! Let's go! Ang powers ng isip ng mentalist na si Emmanuel ay nagpabilib na sa marami nating mga ka-I wonder. Ay, mamit po. Somewhere else, sa ibang bansa, other country. Okay, good. Maldives? Kaya naman, gusto ko rin siyang makaharap ng face-to-face para purbahan din ang kanyang superpower. Agad-agad, pinaandaran niya ako ng kanyang mind-reading superpower nang hulaan ang pangalan ng iniisip ko. Empoy, in a moment, I want you to focus on the name of someone. Alam ko meron na, mag-focus ka lang doon sa name na yun. I want you to imagine in your mind as if parang pinapakilala mo siya sa akin. Next time you meet Cecil, please say hi for me. Oh shucks, man! Wait lang. Bakit alam mo? Wow! Amazing! Wait! There's more! At di pa dyan nagtatapos ang banding namin ni Emmanuel, the mentalist. Empoy, remember few days ago, nagpadala ako sa'yo ng envelope. Ayan! Yes! Okay, nasalyado. Katulad na napag-usapan natin, hindi nabuksan, hindi nagalaw, correct? Hindi. Sa envelope daw kasi na ito, inilista niya noong July 12 ang kanyang ilang prediksyon na posibleng maging headline ng dyaryo noong July 15 na magkita kami. At eto na nga, magkakaalaman na. I-break na natin itong seal. Iginuhit niya noon ang isang bangka, Philippine flag, at wrong call sa basketball. As you can see here, merong boat. I think, if hindi ako nagkakamali, itong nakita ko few days ago is this, yung ship na nandito. And then again, yung Philippine flag, I think this one. Diba? OMG! Is that true? Nahulaan nga niya ang ilang nasa headlines. And as you can see right here, itong mistake sa dunk call is may kinalaman dito. Pero I wonder, may kakayanan nga ba ang tao na makabasa ng isip ng iba o maging mga mangyayari sa hinaharap? Maraming factors yon kung paano sila nagiging adept, no? Nagiging bihasa sa kanilang pag-mind read. Very sharp, no? And maaaring through time and experience niya ay mas lalo pa niyang na-improve ang kanyang cognitive abilities like association, memory, yung kanyang judgment, ang kanyang focus, concentration. So, pwede din kasing i-train ang ating brain. Save the best for last! At ako naman ang magbabasa ng isip ng ibang tao. As a mind reader. At ang aming napili, mga namamasyal sa park. This time, gagawa tayo ng isang mind reading exercise. Okay? Walang ibang magbabasa ng isip mo kundi si Empoy. At syempre pa, kailangan ko ng gabay mula sa mind reader na si Emmanuel. Ana, would you please remind to yourself the word you think? I think nagsisimula yan sa letter V. Batangas. Voltron.
Meron akong pen dito. Sulat mo lang sa kamay mo kung ano yung tingin mong word na iniisip niya. For the first time, sabihin mo ngayon out loud para marinig na Empoy, ano yung word na iniisip mo? Vietnam. Oy! Pakita mo sa kanya. Pakita mo. Sana tumama ka. Tumama ka nga! Oh, ang galing, guys! Guys. Ayun, galing. This is my first time, guys. Galing. 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 Parang kumukunik Kumukunik yung sinasabi niya, tapos basta naka-focus lang ako. Mind reading is a skill. It takes practice, experience, and through itong practice and experience over time, ay mas nagiging perfect ang kanyang pagbasa ng mind ng ibang tao. Talas ng isip man o lakas ng katawan, syempre ang power na ito, gagamitin lang natin Kung pampahapin ng sikmura ang usapan, saan man sa higit 7,000 isla na bumubuo sa bayan ni Juan, may matitikmang masarap na kultura at di nakakasawang tradisyon. Kung kaninang usapan, may pambato raw ang Pikit North Cotabato riyan. Ang tila crispy pansit sa unang tingin, kulot-kulot at ang lasa, nahahawig daw sa banana chips. Yan ang OG tinagtag ng mga Maguindanawon. Pang merienda man o pang himagas, tinagtag ang kanilang all-time favorite. Traditional sa aming mga bangsamoro na ito ay aming nakasanayan ng panahon pa ng aming ninuno. Hindi lang siya kulinarya, tradisyon din siya talaga na may halong pananampalataya nila. May spiritual belief doon habang ginagawa mo yun. May paniniwala rin yung iba na nagiging bahagi ito ng pakikipag-communicate natin doon sa kabilang mundo. Pag tugtog tayo ng ganyan, ay nagkakaipon po yung mga pamilya. Parang nagkakaisa talaga sila. You heard it right mga ka-wonder. Habang inihahanda ang tinagtag, sinasabayan ito ng tagongo o yung tradisyonal na pagtugtog sa Maguindanao habang nagluluto. Ang tinagtag, mayaman daw sa kwento at tradisyon na lalo nagpapasarap dito. Ang tinagtag, sir, inahanda po sa tuwing may pwedeng kasalan, pwede rin sa binyag pangbata. Nakadepende yung bilis at bagal nung beat ng tunog doon sa gusto mong mangyari. For example, kapag mabilis yung tunog niya, parang pinapupurihan mo yung sinasampalatayanan mo. Kapag mabagal naman yung tunog, solemn naman, parang nagsusumamo ka. Meron kang gustong hilingin doon sa pinaniniwalaan mong Panginoon mo or Diyos mo. Maswerte tayong makikita ang sinaunang paraan ng pagluluto ng tinagtag with matching tagongo. Mayroon po tayong dapat na buong niyog, no? Aalisin po natin yung laman, lilinisin at lalagyan po ng kahoy. Para gawin ang tinagtag mixture, ipinaghalo sa bowl ang giniling na bigas at brown sugar. Dahan-dahan po nating ibuhos yung tubig. Saka inihalo hanggang sa maging galapong. Yes, mga ka-wonder, dito naman po tayo ngayon sa double na tinagtag. Tinatawag na double po kasi dalawang pangulayan po yung ginagamit natin. Ito yung kadalasan ginagamit natin sa okasyon po ng tradisyonal ng Maguindanaon. Habang tinatagtag o inuuga-uga ng marahan ng bao, may tumutugtog naman ang tagongo. Kaya ang mga nasa paligid, napapaindak na rin. Pagkaraan ng ilang sandali, luto na ang tinagtag. Para siyang banana chips. Oo, maswerte dahil pangtanggal ng sakit kasi tinatawag siyang tinagtag. Ang ilang pagkain ni Juan, bukod sa wow na wow ang lasa, amazing din ang paraan ng paghahanda. Marami ang nagulat nang ibalandra ang isang dambuhalang nilalang sa tumpukan ng isda sa barangay na Pindan sa Taguig. Talaga namang, there's something fishy going on. May matatalas at matutulis ng ngipin, pahaba ang katawan, na may mahaba at malapad ng musong maihahalin tulad daw sa buwaya.
I wonder, isda ba ito o buhaya? Ang malabuhayang isda na nahuli sa Taguig, isang uri raw ng monster fish na kung tawagin ay alligator gar, na inaalagaan naman ng mga monster fish keeper dito sa Pilipinas. Bakit siya tinawag na alligator gar? Hindi naman siya alligator. Kasi yung kanyang nguso, parang alligator. Laki pala yun. Paano nagkaroon ng monster fish sa Taguig? Ang giant isda, nahuli raw sa ilog ng mga isdang si Melvin. Namamantay po ako ng alas 11 ng gabi. Natakot nga po ako noon, kala ko po kasi buhaya at napaahon pa po ako. Dahil bago yung itsura nito, parang mga nakiusyoso na para matignan kung ano nga bang klaseng isda yun. Kasi medyo unusual siya na parang mahabang katawan tapos parang alligator yung kanyang nguso. Ang alligator gar, lumalaki ng hanggang 10 talampakan ng haba at kayang tumimbang ng hanggang 300 pounds. Amazing! Ang natural prey nila, yung kinakain nila, ay mga isda at hindi sila lumalaban o lumalapit sa tao. Nakawala yan, dating alaga, nagkaroon ng bahan, umoverflow ang pond, maaaring nakakawala siya. Kwento pa ni Melvin, hindi rin daw nagtagal ang dambuhalang isda matapos maiahon sa ilog. Naglabas na kami ng anunsyo at announcement lalo dito sa mga tanging isda namin na kailangan ng doble ingat pagdating sa ilog, sa pamimingwit, sa pangingisda, sa paglalambat. Pero kung naligalig ang iba sa dambuhalang isdang ito, ibahin daw ang ka-wonder nating si Herbert na ang bestie, ang 25 years old na si Ali. Parang rare siya na species na isda. Parang pumunta doon yung interest ni tatay. Yun, nakakawala ng stress, nakakawala ng problema habang pinapanood, pinapakain. Ang kanyang monster fish pet, sa isang pondarium daw niya inaalagaan. Sa isang linggo, gumagastos daw siya ng 500 pesos para sa pagkain ng kanyang alaga. I wonder, bakit nahilig ang mga Pinoy sa pag-aalaga ng monster fish? Nagbibigay po siya ng swerte. Sa totoo lang po, sa tagal ng panahon na nandyan po siya, nakita namin naging successful po yung mga kapatid ko, sila nanay. Nakatapos po, nakarating sa ibang bansa, yung mga kapatid ko naging successful. Kung may sightings tayo, nakita natin doon sa isda at medyo may kalakihan na, i-report natin sa kinaukulan, sa BIFAR, sa DNR na merong sightings ng gantong klaseng isda. Dahil pambihirang hayop naman ang bumibida, bikinimin mapawaw kayo sa bakang ito mula sa Batangas. Isang baka, 2 ang ulo. Ang may-ari ng kambal na ulo ng baka, ang ka-wonder nating si Tatay Resting, na mahigit 50 taon nang nag-aalaga ng baka. Nung bata pa kasi kami, yan ang paggawa sa amin ng magulang, tumulong sa pag-aalaga ng mga hayop na tulad ng baka. Malaki yan ay tulong ng pagbabaka. Pag nakapagpalaki ka na ibenta, o ay di doon tayo nagkakaroon ng kaunting kita, nakakapagpaaral. Kaya nang mabuntis ang isa sa kanyang mga inahing baka, tender loving care ang ibinigay ni Tatay Resting. At nang dumating ang araw ng panganganak nito, laking pagtataka raw ni Tatay Resting dahil ilang oras na ang nakalipas, hindi pa rin lumalabas ang guya o ang batang baka. Kahit anong hila ang gawin ko, hindi ko siya kayang makuha. So doon ako nag-isip, sabi ko, hindi siya normal na baka. Tumawag na ako sa Department of Agriculture ng Taysan. To the rescue naman ang agricultural officer ng Taysan na si Tito Ortega. Dali-dali akong tumakbo dito sa barangay nila. Then pagtingin ko nga, hindi na makatayo na yung inahin. Pagod na pagod na. Nung napansin ko, malaki ulo. So nag-decide ako na hilahin na lagyan ng tali. At nang tuluyan ng lumabas ang guya, laking gulat ni na Tatay Resting. Nung makita ko agad na gayon, siyempre nagulat ako kasi hindi ko inaakalang gano'n ang mangyayari. Talagang may halong kaba, takot. Ba't gano'n? Sa haba-haba nga ng panahon lang tayo nag-aalaga, ngayon lang tayo naka-enkwentro ng ganyan. Kala ko nga sa comics lang yan.
mga kambal-ulong hayop, bihira namang mangyari dito sa atin. Kagaya ng biik sa Ilocos Norte noong 2020 at ang kalabaw sa Zamboanga del Sur noong 2022. Sa kasamaang palad, hindi nabuhay ang mga naturang pambihirang hayop. I wonder, ano ang dahilan at may mga hayop na dalawa ang ulo? Pagkakaroon ng dalawang ulo, medyo bihira yan eh. Hindi siya madalas na nakikita. Ang tawag sa kanya ay dicephaly. Meaning, ito yung conjoined twin eh. Kambal yan na nag-split yan doon sa embryonic niya, yung egg, nag-split yan, pero hindi siya tuloy-tuloy naghati. So, hindi siya Sa bayan ng Taysan, Batangas, ipinanganak ang kambal, ulong baka na alaga ni Tatay Resting. Nangyayari daw ang ganitong pambihirang kaso kapag hindi maayos ang pagbubuntis ng hayop. Bihira lang mangyari ang ganito sa atin at madalas binabawian agad ito ng buhay. Kaya hindi na rin daw umasa si Tatay Resting kahit pilit nilang sinasagip ang buhay ng kanilang kambal-ulong baka. Namatay rin ito. Nawala ng hininga, ay nagdesisyon na akong agad-agad siyang ilibing. Pero malungkot din. Ganun talaga. Bihira lang daw manganak ng higit sa isa ang hayop na tulad ng baka. At isa nga si Gilbert sa nabiyayaan ng kambal na baka. Aba, hindi lang ho talaga tuwa, talagang sobrang tuwa. Dahil akalain nyo na dalawa agad. Double the baka, double the swerte. Maraming mga bagay o pangyayari sa bayan ni Juan ang talaga namang nakamamangha. Say it out loud, please. Ribbon po. Ribbon. Ang makapangyarihang isip ng tao. Masasarap na pagkain, puno ng tradisyon, at ilang pambihirang hayop na tila may kakambal na misteryo. Patunay lang na ang ating bayan, punong-puno ng amazing wonders. Mga ka-Wonder, kung may mga topic kayo na gustong pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. At i-follow nyo rin po ang social media accounts ng I Wonder. Ako po ulit si Empoy Marquez. Paano ba magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV? At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder!